Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kahapon, di ba, tinalakay natin yung hadith, tama? Okay, eto, fiqh naman. Kahapon, hadith. Yung hadith natin kahapon, ano yung main topic niya? Ano yung main topic ng hadith natin kahapon? Regarding sa Ramadan. Yung gantimpala o di kaya kabutihan na makukuha ng isang Muslim kapag siya ay nag-fasting sa buong buwan ng Ramadan. Pangalawa, kapag siya ay nagsala sa mga gabi ng Ramadan. Diba, nabanggit natin tuwing Ramadan, merong mga additional prayer after ng Salatul Isha. Yun yung tinatawag na Salatul Tarawih at saka Salah at Tahajjud. Okay. So ngayon, tatalakayin natin, gaya ng sinabi ko kahapon, ang Saum. Ang Saum. Yang Saum, Arabic word yan, syempre. Tagalog niya, ayan, nakalagay na dyan yung Tagalog niya. Pag-aayuno. Pag sinabing pag-aayuno, yan yung tinatawag niyong fasting. Di ba? Pag-fasting. Okay, sabi dyan, kahulugan. Ito ang pagpigil sa sarili. Ito ang pagpigil sa sarili mula sa pagkain at pag-inom. Yun yung una. At mula sa lahat ng mga nakakasira ng pag-aayuno. Okay, ito babanggitin niya, ito yung time. Kailan ba tayo mag-i-start? Mula sa oras ng Fajr. Mamaya, i-explain ko kung ano yung tinatawag na Fajr. Hanggang sa paglubog ng araw. Okay, ito, naiintindihan nyo na yan, paglubog ng araw. Tama? Okay, so yan yung maikli na kahulugan ng pag-aayuno. Halimbawa, pag tinanong kita, Katani, Katani, ano ibig sabihin ng fasting, pag-aayuno? Ito yung buong sagot. Ito yung buong sagot na itinuro ng ating mga ulama, mga scholar, no? Pag sinabing pagpa-fasting, ito ang pagpigil sa sarili. Ayan, yung sarili mo, pipigilan mo. Saan mo pipigilan? Mula sa pagkain. Ayan, kaya tuwing nagfa-fasting tayo, hindi tayo kumakain, di ba? Tama, mali. Hindi tayo kakain, bawal tayong kumain while nagfa-fasting tayo. And then, at mula sa pag-inom. Ganun din, hindi rin tayo po pwedeng kumain o minom, no, ng tubig, ng soft drinks, ng juice, ng kape, lahat na. Lahat ng mga iniinom natin tuwing hindi buwan ng Ramadan. Pagdating sa buwan ng Ramadan, pag nag-aayuno ka, iiwasan mo yon. Intindihan? Okay. Hindi lang yon. Yung iba, ang alam niya lang, bawal gawin, kumain at saka uminom. Meron pa tayong iiwasan. Ano yon? At mula sa lahat ng mga nakakasira ng pag-aayuno. Iiwasan natin lahat ng mga nakakasira ng pag-aayuno. Ibig sabihin, meron pa pala tayong marapat na iwasan maliban sa pagkain at pag-inom. So, tatalakayin natin yun, inshallah. Naintindihan? Okay. Yung pagfa-fasting, magsisimula yan. Halimbawa, gusto mo mag-fasting ngayong araw ng Monday o di kaya bukas. Bukas ng Lunes, gusto mo mag-fasting. Halimbawa lang, Ramadan na bukas. Okay, pagsisimula ng pag-aayuno natin mula sa oras ng Fajr. Sabihin nyo nga, Fajr. Isa pa, Fajr. Okay, isang tawag dyan, Subah. Diba? Fajr o di kaya Subah, same meaning. Okay, makinig maigi. Diba sa Sala, meron tayong Salatul Fajr? Yun yung Sala sa madaling araw. Ngayon, pumapasok sa atin yung oras ng Fajr, siguro kung yung nagkakamali,
10 a.m. Diba? Nag-aadan na yung mga moske. Ibig sabihin, wala pang araw, nagsasala na tayo. So, ganun yung tunay na Muslim, di ba? Ang una niyang gagawin, sa araw niya, sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dakilain, gunitain ng Allah. Sino sa inyo nagsasala ng Fajr? Yan, si Ahmad, si Siddiq. O kailangan nagsasala kayo ng Fajr. Yung Dhuhr na sinasalahan natin dito, pati Asr, isa lang yon sa 5 sala. Kasi meron tayong 5 sala, tama? Una, Salatul Dhuhr, Al-Asr, Maghrib, Isha, and then Fajr. Okay, yung Fajr, yun yung pinakasimulang pagsasalahan natin araw-araw. Okay, ngayon, pagdating sa pag-aayuno, pagsisimula tayo mag-ayuno, bago ang Fajr actually. Hindi pa dumadating yung Fajr. Halimbawa, ang Fajr ngayon ay 5 a.m. for example. Kailangan before 5 a.m., nakakain ka na, nakainom ka na. Nakatake ka na ng sahur. Sahur, yun yung meal na kakainin mo. Di ba? Ayan, pagdating ng Ramadan, yung mga parents yung magluluto yan. Madaling araw, magluluto na yan. Kundi kaya gabi pa lang, lulutuin niya na yung sahur. And then pag sahur time na, iinit na lang ng mga parents nyo. And then kakain na tayo. Intindihan? Okay. So, starting from Fajr, pag dumating ng Fajr, nag-adhan na sa mga moske, no, di kaya nakita mo yung time, Fajr time na, gaya nyo dito, halimbawa, dito sa signal, di ba walang malapit na moske? So, minsan, mahirap pakinggan yung mga moske sa malayo, hindi natin marinig. Tama? O ngayon, tumutok lang kayo sa mga relo, sa orasan, sa Google. I-search nyo lang, anong oras papasok yung Fajr. Okay, pagdating nung time na yon, for example, 5 a.m., 5 a.m., bawal ka nang kumain o minom. Intindihan? Kasi yun na yung start ng pag-aayuno mo. Okay, kailan matatapos? Sa tanghali, tapos na ba? Sa hapon? Hindi. Ihintayin natin maghrib. Pag lumubog yung araw. Pag salatul maghrib, nag-aadan sa mga moske. Tama? Okay. So yun yung hudyat. Pag narinig mo ng adan, ibig sabihin, maghrib na. Okay, yung mga walang moske dito, nahirapan kayong marinig yung mga adan sa masjid, sa Maharlika, tumutok lang kayo sa Google. Nasa Google yan. Diba? Okay. So, yun yung pag-aayuno. Dito, tatalakay natin, ano ba ang kahigitan ng pag-aayuno? Ano yung advantages ng pag-aayuno? As a Muslim, bakit ko kailangan mag-ayuno? Pwede bang hindi na ako mag-ayuno? Okay. Una sa lahat, sabi rito, ang saum, pag sinabing saum, pag-aayuno, pagfa-fasting. Ang saum ay isa sa 5 haligi ng Islam. Kung natatandaan nyo, di ba, itinuturo sa inyo to dati. In Islam, we have, how many pillars we have? No, 5 pillars of Islam. Yung 6 sa iman yun. 5 pillars of iman. Pagdating sa Islam, Asliya, 5 pillars of Islam. 5 haligi ng Islam. Ano yung una? Shahadatain. Yun yung pagsaksi na wala kang sasambahing tunay maliban sa Allah at sasaksihan mo na si Propeta Muhammad ay sugo at alipin ng Allah. Yun yung una. Pangalawa, iqamatus sala. No? I-offer mo, ititindig mo yung 5 times a day prayer. Yung ginagawa natin na sala. Pangatlo, pagbibigay ng zakat. Yung charity, no? Yung kawang-gawa sa mga nangangailangang mga tao. Yung mga kapuspalad, no? Okay, and then, ika-apat, ito, Sawmu Ramadan. Pag-aayunuhan mo ang buwan ng Ramadan. Ika-5, ang pag-hajj, no? Yung pagsasagawa ng hajj sa Makkah. Okay. So, ganito to ka-importante, no? Hindi lang yan basta utos ng Allah.
Bagkos ito ay isa sa dakilang utos ng Allah. Ayun, sabi niya dyan, ito ay dakilang pagsamba. Worship. Malaking pagsamba yan. Dakilang pagsamba sa Allah. Maraming uri yung pagsamba. No? Halimbawa, nakaupo ka, ginugunita mo yung Allah, inaalala mo siya, nagtatasbih ka, subhanallah, alhamdulillah, pagsamba yon. Tama? Yung pagbabasa mo ng Quran, pag-aaral mo ng Arabic, pagsamba yan sa Allah. Yung pananatili natin dito para malaman nyo, sinasamba na natin ng Allah. No? Iniwan natin yung bahay, hindi tayo nagpahinga, iniwan natin yung TV, yung games. Nandito tayo para mag-aral ng Islam, mag-aral ng Arabic, pagsamba yun sa Allah. Pagsamba yan sa Allah. Okay, ngayon, yung pag-aayuno, pagfa-fasting, isa sa mga dakila, great worship to Almighty Allah. Hindi to basta-bastang pagsamba. Sabi rito, ito ay utos ng Allah sa lahat ng mga prophets and messengers. Sa lahat ng propeta. Sino kilala niyong propeta? Maliban kay Propeta Muhammad. Si Isa, si Jesus Christ in English version. Si Musa, si Adam. Who else? Si Ibrahim. Sino pa? Marami pa. Sa Holy Quran, ang minensyon ng Allah, 25 prophets and messengers. Si Noah. Sino? Ano yung Arabic ng Noah? Nuh, peace be upon him. Sa English version, Noah. Di ba merong Noah's Ark? Di ba ganon? Alam niyo yung school sa Noah Academy? Di ba may school dyan sa Upper Bikutan? Private school, Noah. Ngayon, sa Arca, sa FTI, meron na rin Noah. Tama? Okay, ano pa? Sino pa? Si Prophet Lut, si Ismail, si Yusuf, si Ishaq, si Shu'aib, si Saleh, si Hud. Napakadami nila. Si Zakaria, si Yahya. Ayan. Ang dami. Si Dhul-Kifl. Sino pa? Madami sila, mga dakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Yunus, si Hud. Dami, no? Mga dakilang propeta yan. Okay, sa panahon nila, pinag-utusan din sila ng Allah na mag-fasting. And then yung mga propeta, itinuro din nila sa kanilang pamayanan, sa kanilang nation. Baka iniisip nyo, tayo lang ang inutusan ng Allah. Hindi. Bagkos lahat ng nauna. Di ba na-mention na natin yung aya? Sinabi ng Allah sa surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ayan, sa Tagalog, sabi ng Allah, o mga nagsisampalataya, o mga believers, tinatawag tayo ng Allah, kutiba alaykumus siyam, katiyakan, katotohanan, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno, ang fasting. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Gaya ng pagkakautos sa mga nauna. Ibig sabihin, hindi siya new order. Hindi siya bagong utos. Yung mga naunang propeta, inutusan din ng Allah. Okay, and then sabi ng Allah, la'allakum tattaqun. No? Nang sa gayon, para kayo ay maging tunay na matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Naintindihan? Ang pag-aayuno, hindi yan basta-basta. Pero ang mga ibang Muslim, yung mga ignoranteng Muslim, mga mangmang, hindi nag-aaral ng Islam, pag palapit ng Ramadan, nalulungkot sila. Instead na matuwa, kabaligtaran yung nangyayari sa kanila. Pero ang mga Muslim na ayaw ang Ramadan. Bakit iniisip nila kapag Ramadan?
Naku, gugutumin na naman ako. Di na naman ako makakapag-focus sa pag-aaral. No? Mainit sa school. Dalakad na naman ako, walang tubig, walang baon. Yun ang iniisip niya, yung hirap. Yun yung mga taong, mga Muslim na mangmang. Tayo mga Muslim na nag-aaral ng Islam, hindi yun ang iniisip natin. Ang iniisip natin yung good reward, yung great reward. Tunay yun, totoo yun. Tama yung sinasabi nila na magugutom tayo. Mauuhaw tayo, mapapagod tayo. Diba? Meron pa nga nahihilo eh. Totoong mangyayari yun. Pero, mas dakila, mas malaki yung gantimpala ng Allah kaysa sa pagod na mararamdaman mo. Naintindihan nyo? Okay. So, papalawakin natin tong topic natin patungkol sa pagbabanggit, ano yung mga benefit. Ano Tagalog ng benefit? Benepisyo, yung kabutihan. Ano ang kabutihan na makukuha natin pag nag-fasting tayo? Maliban sa gantimpala. Maliban sa reward. Di ba kahapon binanggit natin yung hadith? Anong sabi ng Rasulullah sa hadith niya? Sino man ang mag-fasting sa buwan ng Ramadan nang dahil sa kanyang faith, dahil sa kanyang paniniwala sa Allah at pagnanais ng gantimpala. Anong gantimpala niya? Anong gantimpalang na-mention? Kahapon lang natin ito inaral. Okay, very good. Yung previous sins will be forgiven to him. O, tingnan mo yun. Yung mga naunang kasalanan, kamalian, no? Na nagawa mo before Ramadan, lahat yun papawalain ng Allah. I-delete niya yun, i-remove niya. Halimbawa, katani, nag-fasting ka ng Ramadan, yung pangunguding mo kaganina, yung pangungopya mo kaganina while nagkukwis tayo, kasalanan yun o hindi? Kasalanan. Papawalain ng Allah yun. Ang kailangan mag-fasting ka, due faith, and paghahangad. Hinahangad mo yung gantimpala. Intindihan? Hindi ka magpapakitang tao. Hindi ka magpa-fasting kasi para sabihin, Masya Allah, si Katani, matapang, no? Siya, brave. Okay lang na magutom, mauhaw. Okay. So, hindi yun yung iisipin natin. Ang iisipin natin yung gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Una, magbabanggit ako dito ng iilang benefit. Pag nag-ayuno ka, makukuha mo to. Una, yung pagfa-fasting, yu'allimus sabar. Tinuturuan niya tayong magtiis. Pag nag-fasting ka, tuturuan ka niya magtiis. Magsabar. Yung patient na tinatawag, patience, no? Pagtitimpi. Ayan. Kasi kailangan mo magtiis. Kasi kung hindi ka magtitiis, masisira yung pag-ayuno mo. Ano halimbawa? Halimbawa, nag-fasting ka ngayon, and then, nung uwi ka na, galing ka sa school, may nadaanan kang palamig. Uhaw na uhaw ka na, napakainit ang sikat ng araw. Sakto, meron kang 10 piso. Magkano yung palamig ngayon? O 5 piso lang. O ngayon, kung wala kang pagtitiis, bibili ka doon. Tama, mali? And then, inom ka, masisira yung pagpa-fasting mo. O ngayon, kailangan mo ng patience. Kailangan mo ng matinding pagtitiis. Ayun, ituturo niya sa iyo yan sa loob ng 30 days. Exactly 1 month, ituturo sa iyo yan ng Ramadan. Yung mga classmate mong mga barumbado, yung mga palaaway mong kaklase, yung mga palamurang kaklase mo, inaaway ka. Ngayon, kailangan mo magtiis, alang-alang sa pagpa-fasting mo. Di ba nabanggit natin din yung sinabi ni Propeta Muhammad, kapag ang isa sa inyo ay awayin ng isa, no, makipagtalo sa kanya ang isa, anong sasabihin niya? Ako ay nag-aayuno. Sasabihin mo sa kanya yun, classmate, bro, sis, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Hindi ako po pwede makipag-away sapagkat ako ay nag-aayuno. Sinasamba ko ang Allah ngayong mga oras at sandali. Naintindihan? Hindi makikipaglaban ka sa kanya. Hindi ka po pwede maghiganti.
Di ba nabanggit natin kung maaari, takasan mo pa yon, takbuhan mo. Tama? Okay, kasi hindi yon yung panahon na ipakita mo yung tapang mo. Ha? Hindi yung panahon na ipapakita mo yung galing mo sa pakikipagbuno, pakikipag-away. Intindihan? Okay, so yan. Ituturo ng pagpa-fasting ang pagtitimpi, pagtitiis. Ha? Okay. Yurabbin nafsa ala tarkil ma'asi. Sabi dito ng author, hindi ko na isinulat kasi napakadami nito. Ha? Isang benepisyo, kabutihan ng pag-aayuno tuwing Ramadan, inilalayo niya tayo sa paggawa ng kasalanan. Pansin nyo yan? Yung mga nagpa-fasting, tahimik sila ngayon. Hindi sila nagmumura, hindi sila nakikipagchismisan. Kahit yung paggala-gala nila Di ba? Una sa lahat, pagod sila. Ayaw nilang magutom. Ayaw nilang mauhaw. Di ba? Anong ginagawa? Natutulog na lang, naka-heads down. Pangalawang dahilan kasi kapag lumabas sila, nag-kilos-kilos sila, anong mangyari? O pwede makagawa sila ng kasalanan. Di ba nabanggit natin yun? Kahapon? Okay, yung pagpa-fasting, pag-aayuno, ilalayo ka niya sa pagsuway sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Saan ka niya aakayin? Saan ka dadalhin ng pag-ayuno? Di ba, inilayo ka niya sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, saan ka niya dadalhin? Saan ka dadalhin ng pag-aayuno? Sa paggawa ng... Okay, mabalik tayo. Yung pag-aayuno, ilalayo ka niya sa kasalanan. Ngayon, saan ka niya dadalhin? Sa paggawa ng mabuti. Dadalhin ka niya sa pagiging makatotohanan. Dadalhin ka niya sa pagiging matulungin. Dadalhin ka ng pag-aayuno sa pagbibigay, pagiging mapagbigay. Intindihan? Kasi dalawa lang naman magagawa natin It's either kasalanan or kabutihan. Ngayon, pag hindi ka gumagawa ng kasalanan, magagawa mo kabutihan. Intindihan? Tatani, umupo ka na maayos. Baba mo yung ano mo. Okay. Pangatlo, sabi rito, sa pagfa-fasting, para maunawaan nyo, ipinaparamdam sa atin ng pagfa-fasting, yung araw-araw na nararamdaman ng mga mahihirap. Diba, mayroong mga mahihirap, mayroong mga tao na walang makain. Diba? O di kaya, isang beses lang kumakain sa isang araw. Tama mali. May mga poor Muslim sa paligid natin. Diba? May mga kamag-anak tayong mahihirap, may mga kaibigan tayong mahihirap. Ikaw, kung nakakakain ka ng maayos 3 beses araw-araw, maganda yung inumin mo, hindi na didelay yung meal, magpasalamat ka sa Allah. Kasi maraming hindi nakakakain ng maayos. Mga homeless, di ba? In need of help. Napakadami nila. Hindi biro yun. Di ba? Okay. Ngayon, pag Ramadan, isa sa aral ng Ramadan, aral ng pag-aayuno tuwing Ramadan, yung araw-araw na nararamdaman ng mga mahihirap sa kanilang araw-araw na pamumuhay, ipaparamdam sa atin ng Ramadan. Paano yon? Kasi di ba pag nag-ayuno tayo, anong maramdaman natin? Gutom, uhaw. Ayan, magugutom tayo, mauhaw tayo. Ngayon, maiisip mo, ganito pala yung pakiramdam ng mga mahirap. Yung mga mahirap, araw-araw nila yung nararamdaman. Hindi lang Ramadan. Buong taon. No? Buong taon, araw-araw sumasakit yan nila. Araw-araw silang walang makain. Minsan lang sila makaulam ng masarap. Maraming ganyan. Huwag mong silipin, yan nga. Araw-araw silang nauuhaw. Naintindihan? Okay, so tingnan nyo yun. Okay, pag naramdaman mo yun,
makakaramdam ka ng awa. Makakaramdam ka ngayon ng habag, awa sa mga mahihirap. Okay. And then, isa sa itinuturo ng pag-aayon ng tuwing Ramadan, ang kalagayan, ang magiging kalagayan natin sa kabilang buhay. Diba? Ano magiging kalagayan natin sa kabilang buhay? Tayo ay mangangailangan sa tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Tayo ay mangangailangan sa kanyang kabutihan sa kabilang buhay. Tuwing Ramadan, na-realize mo yun. Di ba? Kapag wala kang pagkain, pag wala kang inumin, naisip mo ganito pala importante yung biyaya ng Allah, yung habag niya sa atin. Okay, and then, nang dahil sa Ramadan, sa tuwing nag-aayuno ka, dumadami yung reward mo. No? Habang hindi ka pa nakaka-break, hindi mo pa nasisira, hindi mo pa tinatapos sa pag-aayuno mo sa Maghrib, no? Tuloy-tuloy na umaagos yung gantimpala mo. Ha? Umaandar yung gantimpala. Naintindihan mo ka, Tani? Nakikinig ka pa? Ha? Okay, naintindihan? Okay, kailangan, kapag nagfa-fasting tayo, habang nagfa-fasting ka, paramihin mo yung pagsamba sa Allah. Especially, kailangan hindi ka nalilipasan ng sala. Yung 5 pagsasala. Kailangan yung 5 na yun, lahat yun nasasalahan mo. Intindihan? And then, paparamihin mo yung mga additional na sala. Yung mga sunnah na tinatawag. Yung tigda 2 rak'ah. Paparamihin mo yung pagtatasbih. Paparamihin mo yung pagsabi ng Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paparamihin mo yan. Kahit mahina lang, ikaw lang nakakarinig. Sikretong salita lang. Pag wala kang ginagawa, nasa classroom ka, wala pang teacher, instead na makipagkwentuhan ka, paramihin mo yung pagsabi ng Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Ayan, pagluwalhati yan sa Allah. Ha? Ang pinakamalapit sa Allah na alipin niya, yung tao mayroong pinakamaraming pag-alala sa Kanya. Intindihan nyo? Okay, pag nag-aayuno kayo tuwing Ramadan, kailangan, yung mga parents, syempre, huwag nyo silang gagalitin. Huwag nyo silang bibigyan ng sakit ang ulo, mga problema. Yung mga parents natin, kailangan, sa tuwing Ramadan, no, araw-araw natin silang kinakausap, kinukumusta. O baka ikaw lang ang, may pangangailangan. Yung mga magulang natin, may pangangailangan din sa atin. Tatanungin mo sila, Nay, Tay, ano pong iuutos nyo? Meron po ba kayo ipapabili? Ayan, tanungin mo yung tatay mo, Katani. May tatay ka ba? O tanungin mo, Tay, ano pong masakit sa inyo? Ako na po bahala. Masahin mo siya. Masahin mo yung ulo niya. Hindi yung magsasalita ka lang, Tay, may 5 piso po ba kayo? Bibili lang po ako ng fishball. Di ba may pangangailangan tayo sa kanila? Walang problema doon. Pero sila may pangangailangan din sa atin. Kasi tao din sila, kailangan din nila ng tulong. Okay, magkukusa ka, Hindi yung hihintayin mo pang tawagin ka. Magkukusa ka na. Ayan, sa buwan ng Ramadan, kailangan ng pinasasaya nyo yung mga parents nyo. Bago yung mga kamag-anak, bago yung kaibigan. May mga batang Muslim, napakabait sa kaibigan. Close na close niya si teacher. Pagdadaan si teacher, may buhat-buhat na mabigat. Ma'am, sir, ako na po. Ginagawa niyo yan? Walang problema doon. Very good yun. Kaso, huwag mong hahayaan na hindi mo yung nagagawa sa parents mo. Baka mamaya matulungin ka, helpful ka sa parent as sa teacher, pero yung nanay mo nagkakuba-kuba na sa pagbitbit ng bagahe. Wala kang pakialam. Meron pa mga anak, alam nyo ba, merong mga anak na kinakahiya pa nilang kasama nila yung parents nila? May mga ganyan, nahihiya silang kasama niya yung nanay-tatay niya. Lalo na kapag yung nanay-tatay niya, medyo may edad na, matanda na, ay nikakahiya niya. Ina, ama, sa bahay ka muna. Huwag muna akong samahan. Kinakahiya niya. Kapag hindi maganda yung pananamit ng tatay niya, kinakahiya niya yung tatay niya.
Bakit? Itong mga baby ba kayo? Kinahiya ba kayo ng magulang nyo? Dumudumi ka sa diaper? Dumudumi ka sa short mo? Hindi ka kinahiya ng mga magulang. Di ba? Naging proud pa sila, meron silang anak. And hindi nyo naisip yan. May mga anak na suwail. Mga walang respeto sa magulang. Di ba? Okay. Ganon yung Muslim tuwing Ramadan. Ayan. Paparamihin mo yung pagbasa ng Quran. O pwede nyo sabihin, Ustad, hindi pa po ako marunong magbasa ng Quran. Okay lang kahit mabagal. Kahit letter by letter. Halimbawa, may Quran ka sa bahay. Ayan, may mushaf ka, may Quran. Babasahin mo ng kahit mabagal lang. Hindi naman kailangan mabilis eh. Kahit mabagal lang. Inna a'tainakal kautsar. Then, kailangan tuwing Ramadan, meron kayong sapat na oras na gugugulin para sa pagbasa ng Quran. And kung meron kayong Quran na Tagalog, English, basahin yung meaning para maunawaan nyo yung mensahe ng Allah sa atin. Nagets? And then, kung meron kang extra savings, meron kang extrang pera, no? Kahit isang beses lang sa buwan ng Ramadan. Anong gagawin mo? Kapag may kilala ka nagfa-fasting, ikaw yung magbibigay sa kanya ng pagkain pag malapit ng kumain. Kumbaga, di ba, tayo? Tuwing Maghrib, tatapusin natin yung fasting natin, tama? Okay, kapag may kilala ka nagfa-fasting, kahit isang beses mo lang gawin to. Bro, pagkakain ka mamayang Maghrib, ako na bala sa pagkain mo. Iti-treat mo siya.